At sinungaling ng dating tagapagsalita ng palasyo ang mga namimigay ng ayuda na may malalaking mukha ng mga politiko. Kung bakit? Alamin po natin sa report ni Angel Pastor. Nalalabas nila na sila ang nambibigay. May mensahe si former President Alam mo, dapat panahon na. Para sa akin po, panahon na po talaga na dapat ipagbawal na ito eh. Itulak na ito and sana ito ay maipakiusap. Bagamat hindi naman senador itong si Attorney Roque, sana maitulak niya itong anti-EPAL law na ito. Pabor po ako dyan, suportahan po natin yan. Kailangan, hindi lang naman itong administrasyon na ito. Dati pa. Pero ngayon po, gamit na gamit ito ni Tambaloslos. Yan po ang ginagawa niyang daan. Kaya nga po nagalit sa kanya si Baste na nauwi pa sa hamon. Mamaya pag-usapan natin yan. Nagkahamunan na natakot ito si Tamba. Dapat ipagbawal kasi hindi naman nila pera yan. Sa katunayan, dapat nga tuwing merong ayuda, dapat bawal ang mga politiko. Kasi nagagamit po yan eh. Nagagamit yan in aid of election. At magiging talamak pa po yan. So sobra po ang pagiging talamak niyan. Kung ngayon, sa tingin ninyo, tandaan nyo to naeepalan na kayo kay Tamba. Habang palapit na palapit ang 2025 election, higit sa lahat yung 2028 election na maraming nagsasabi kaya nagaganyan ng ugali itong si Tamba ay dahil tatakbong presidente at ang lakas ng kalaban niya. Ewan ko nga ba to kay Tamba, hindi magising sa kanyang bangungot. Hindi ka mananalo, Tambaloslos, sa pagiging president. Maniwala ka sa amin. Talo ka talaga. Ni hindi aabot ng 20% yung boto mo sa boto ni Sara. Malabo yan. Pero itong ano na ito, gagamitin niya may mga ayuda at may pangapangalan. Attorney Roque, bilib ako sa iyo kung maitutulak mo ito dun sa mga kaibigan mong senador na sana ay magawang maisabatas ito. Hindi na kailangan yung mga ginagawa nila Ontiveros na in aid of legislation, iimbestigahan ng SMNI. Wala namang, ano ngayon kung imbestigahan ng SMNI? Ano ngayon kung itong si Kibuloy? Wala namang katuturan yun sa sikmura ng taong bayan. Ito ang asikasuhin nila. Itong anti-EPAL law kasi nagagamit itong pera ng taong bayan para sa kanilang kapakanan. Napakakapal talaga ng ang kapal nito si Romualdez. Talaga sagad to sa buto. Kailangan lahat nakabalandra ang pagbumukha nila mag-asawa. Presidential spokesperson Attorney Harry Roque para sa mga politikong sabi dito, bakit Chiki, bakit pamilya ko wala namang natatanggap na ayuda galing sa gobyerno? Ayan, kailangan may matanggap. Minsan na nga lang magbigay ng ayuda, may pangalan pa ni... Anong connection ng ayuda sa Romualdez? Anong connection ng ayuda dito sa Tingog Party List? Ginagamit nyo, mga makakapal kayo. Ang mga ayudang Tingnan nyo, sorry. Ayan tingnan nyo yung ayos na yan. Natitingnan nyo yan. Di ba? Ang kakapal ng muka, ang lalaki ng pangalan. Ayan MR. Martin Romualdez. Kapal ng mukha nyo, sobra kayo. Pino na nakadikit ang kanilang mga mukha. Ani Roque, sinungaling ang mga ito dahil pinalalabas. Ayan pa, ito pa. Magsawa kayo sa mga kalokohan nitong si Tamba. Ginamit pa yung House of Representatives, tapos pangalan niya nakalagay. Napaka-epal mo. Alam mo, bagay kayo, magpartner ni Ontiveros, etong si Tambaloslos. Parehas kayong epalitiko. Parehas naman kayong hindi mananalo kay Sara. Sana nga pumayag pagsamahin yung boto ninyo eh. Hindi pa rin kayo mananalo kay Sara. Sa akin okay lang pagsamahin yung boto ng dalawang yan. Hindi mananalo kay Sara, parehas yan. Nako. Tingnan nyo kung gagaano kakaepal na itong mga ito. Ay, kapal.
nila na sila ang namimigay na hindi naman sa kanila galing ang pera. Ako dapat talaga magkaroon ng anti-epalo na Tulak mo yan, Attorney Roque, tulak mo yan. Mabibilib ako sa'yo. Hindi ka puro lang salita. Oo, pag itinulak mo yan. Naniniwala din ako sa kanya, yung naggumagawa ng ganyan, sinungaling. Sinungaling ka. Naniniwala ako, tambaluslos, sinungaling ka. Kasi hindi naman sa yung pera yan eh. Ba't ilalagay mo pangalan mo dyan? Anong tawag doon? Tama si Attorney Roque. Kasinungalingan yan. Sinungaling ka, tambaluslos. Tama sa parusa sa mga umeepal, sa mga binibigay na biyaya na galing sa gobyerno, permanent disqualification from public office. Yun. Ayos yun. Oh. Kasi ginagamit nyo ang pera ng taong bayan para kayo magkaroon ng public office, dapat ang parusa sa inyo permanent na hindi na kayo pwedeng magkaroon ng public office. Oh, di ba? Ewan ko na lang kung meron pang gumawa niyan. Palagay ko hinto lahat 'yan. Ang problema, ang gumagawa ng batas, mga tatakbo rin ng pagkasenador, tatakbo rin pagka-congressman, gawain nila 'yan. Ginagamit nila yung proyekto. Kaya ako, alam mo, pasensya na po, hindi ako masyadong pabor dyan sa mga ayu-ayuda na yan eh. Unless diretso yan sa taong bayan. Ang problema, alam mo sa mga ayuda, ang daming dinadaanan. Kita mo, may mga nagrereklamo dito, hindi man lang sila nakakatanggap. Bakit? Minsan, maraming dinadaanan, hindi na nakakarating doon sa tamang tao na dapat magkaroon. O kaya, natitira doon sa dapat na tao magkaroon, nagiging nagiging barya na lang. Bakit? Ang daming commissioner sa gitna. Ang dami ng commissioner, may epal pa katulad nito si Tambaluslos. Ewan ko ba? Alam mo, itong mga vlogger na ito, hindi ko maintindihan paano nyo nasisikmura yung ginagawa ninyo. Anong nakita nyo kay Tambaluslos na ipinagtatanggol nyo? Ay nako, pera nga naman. Sabi ni Alerta, mukha nila nakalagay sa ayuda ang pinamimigay nila tax ng taong bayan, hindi galing sa bulsa nila. Pag-uumpugin na kaya ulo niyang dalawang Ontiveros at Tambaluslos. Dapat nga. Wala na silang naitutulong sa taong bayan. Puro kaepalan. Saan pa sila nakafocus? Kay Kibuloy. Antonio Jr. Uy, dahil sa pera coach. Ako, naniniwala ako dyan. Tita Liza, nauuna ang mga bulsa nila ng ayudahan. Correct. May commissioner yan sa gitna. Kaya alam mo, kawawa ang ating bayan talaga. Hindi na tayo natuto. Wala eh. Balik-balik lang sila eh. Kasi yan po ay isang palatandaan na sinungaling ang mga naglalagay ng mga mukha sa mga bagay-bagay na pinamumudmod sa taong bayan na galing naman sa kaban ng taong bayan. Sinabi ni Roque wala silang karapatan na ilagay ang kanilang mga mukha dahil pera ito mismo ng mamamayang Pilipino. I agree. Pera yan na Pilipino, wala kayong karapatan dyan, Tambaluslos. Tigilan ninyo yung kaepalan yung yan, nakakahiya kayo, nakakadiri kayo. Para lang kayo alam mo yon, ako kasi galit na galit ako sa credit grabber. Hindi yan inyo. Ano nga naman ang karapatan nilang ilagay mga mukha nila dyan? Hindi naman nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi po yan galing sa politiko. Galing po yan sa kaban ng taong bayan. Para sa inyo po talaga yan. Sinabi rin ni Roque karapatan ng mga Pilipino ang makatanggap ng ayuda dahil ito ay obligasyon rin ng gobyerno. Dahil obligasyon ng Estado na kayo ay magkaroon ng pagkain, dahil ang pagkakaroon po ng pagkain na isang karapatang pantao, hindi po yan biyaya na galing lamang kay Speaker. Ang mensaheng ito ni Roque ay kasunod ng hamon ni Davao City Mayor Baste Duterte kay House Speaker Martin Romualdez na tanggalin ang mukha nito sa mga ayudang pinamimigay